Maguindanao del Sur. Region: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Capital: Buluan. Founded September 18, 2022. Area: 3,679 square kilometers. Population: 723,758. Ipagpapatuloy natin ang Bangsamoro trip para naman dito sa kabiyak ng probinsya last episode, ang Maguindanao del Sur. Unlike del Norte, ang lalawigan ay nakalandlock sa isla ng Mindanao. Napapalibutan ito on all sides ng 3 pang probinsya. Siyempre, Maguindanao del Norte pero nasa kanluran talaga nito. Cotabato sa parehong north at east side. At Sultan Kudarat sa buong timog. Pero kahit walang dalampasigan, may mga importanteng anyong tubig pa din ang probinsya. Ang Ligwasan March at ang Lake Buluan na parehong parte ng Rio Grande de Mindanao River System. Speaking of Buluan, dito ipinangalan ang magiging kabisera ng Maguindanao del Sur. And actually, before the split, ito na din ang capital municipality ng lalawigan. As usual, ang kabisera ang pinakapopuladong bayan. Ang 23 pang mga munisipalidad ay Mangudadatu, Datu Paglas, Pandag, Paglat, General Salipada kay Pendatun, Pagalungan ang may pinakamalaking land area, Datu Muntawal ang pinakamaliit naman, Sultan Sabarongis, Raha Buayan, Datu Abdullah Sangki, Ampatuan, Mamasapano, Sharif Saidona Mustafa, Datu Piang, Datu Salibo, Datu Saudi Ampatuan, Sharif Agwak, Datu Hofer Ampatuan, Datu Unsay ang least populated, Gindulungan, Talayan, Datu Anggal Midtimbang, at South UP. Mapatag ang lupain ng lalawigan sa gitna at kanlurang bahagi nito. Sa mga bayang katabi ng Del Norte matatagpuan ang mga mabubundok na lugar. Ang Mindanao River o Rio Grande de Mindanao ay nadaan din sa Maguindanao del Sur, particularly sa north side nito at naglilikahan ng natural boundaries sa pagitan nila ng Cotabato. Sa bandang timog naman ay merong Ala River na nadiretso hanggang Sultan Kudarat at South Cotabato. Samantala, ang lawa ng Buluan ang ikatlong pinakamalaking lawa ng Mindanao after Lake Lanao at Lake Mainit ng Caraga. Walang sariling paliparan ang probinsya, kaya ang paraan ng pagpunta via air travel ay sa awang domestic pa rin ng Del Norte. Ang mga pangunahing kalsada ng lalawigan ay yung mga nadaan din sa kapatid nito, ang Sharif Agwak Cotabato City Road, Libak UP at ang AH-26. Kung gusto namang marating ang kabisera, ang main road ay itong Route 76 o Kidapawan Ala Valley Road. Nakwento na sa previous episode ang condensed version kung paano nagkaroon ng Maguindanao at kung paano ito nahati 3 years ago. Pero sa mga hindi nakapanood, here's an even more condensed version. Pagdating ni Sharif Kabunsuan, his descendant Sultan Kudarat established and ruled Sultanate of Maguindanao, Moro Province during American period at Cotabato ang isa sa mga distrito. Humiwalay ang Cotabato District para maging Cotabato Province. Maguindanao separated from Cotabato. Nabuo ang Sharif Kabunsuan mula sa Maguindanao but Supreme Court rejected kaya balik sa Maguindanao after 2 years. And finally, noong 2022, separated again. This time, nationally recognized na. Bago pa man mahati ang Maguindanao, ay madalas itong laman ng malagim na balita. At may 2 pagkakataon pa na umabot ito sa labas ng bansa. Una ay noong Nobyembre 23, 2009, ang Maguindanao Massacre, kung saan ginahasa at tinambangan ang kampo kasama ang asawa at kapatid ng noong vice-alkalde ng Buluan na si Ismael Mangudadatu upang pigilan itong makatakbo sa pagkagobernador sa 2010 elections. Kasama sa mga nasawi ay mahigit 30 mamamahayag at news crew na i-cover lang sana ang balita, pati na 6 na sibilyan. Nakasurvive si Mangudadatu. Well, di naman ito kasama sa convoy to begin with. Nanalo ito sa botohan eventually. Samantala, napatunayan ng korte after more than a decade na ang mga nasa likod ng massacre ay ang Ampatuan clan ng lalawigan. With Andal Ampatuan Jr. ang naghahangad na papalit sa posisyong iiwan ng kanyang ama at makakalaban ni Mangudadatu being the main mastermind. Kasalukuyan itong nakakulong kasama ang mga kapatid na sina Zaldi at Anwar Sr.
January 25, 2015 naman na magsagawa ng Oplan Exodus ang Special Action Force Division ng PNP para hulihin ang mga nasa most wanted list ng FBI at bomb experts na sina Zulkifli Abdir o mas kilala sa alias na Marwan at Abdul Basit Usman dahil sa koneksyon ng mga ito sa militant group Jamaah Islamiyah at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ang plano ay isinagawa sa isang barangay ng Mama Sapano na under ng proteksyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nauwi ang misyon sa barilan sa magkabilang panig dahil alarma ang parehong BIFF at MILF. Mapapatay si Marwan samantalang nakatakas naman si Usman. Tinatayang 18 ang nasawing MILF, 5 naman sa BIFF at may mga sibilyan ding nadamay. Samantala ay 44 na mga pulis ng PNP ang napatay din dahil dito. Kinikilala sila ngayon bilang SAF 44 ng Mama Sapano Clash. Ayon sa isang kwentong bayan, may dalawang magkapatid na magkasamang naninirahan sa kapatagan ng Central Mindanao, sina Mamalu at Tabunaway. Na magsimulang dumating ang mga dayuhang Muslim sa lugar ay napagkasundoan ng dalawa to go on their separate ways. Si Tabunaway na tinanggap ang bagong relihiyon ay nanatili sa kapatagan, samantalang si Mamalu ay piniling manirahan sa kabundukan. Nire-represent ni Tabunaway ang modern-day Magindanaons at si Mamalu naman ay ang Tedoray. Ang di ko nabanggit about ng Magindanaons last episode ay kilala din silang mga bihasa sa sword making o pagpapanday. Ang iconic na espadang Kris na kilala sa maalon nitong talim ang pinakamagandang halimbawa ng skill na ito. At bukod sa bugtong o pantuka ay madalas din pinapasa sa susunod na henerasyon ang mga tuntul o folktales. Ilan sa mga halimbawa nito ay Lagi Ako Darat at Kuraret. Sa kabilang dako naman, isa sa mga pinapahalagaan ng mga Tedoray ay ang pagsisilang ng sanggol. Tradisyon dito doon na ang pinutol na pusod o umbilical cord ay isinasabit sa isang puno. Kalakip ang dasal na ang sanggol ay maging kasing tatag nito. Kaya isa sa mga pinakamarangal na trabaho among the Tedoray people ay midwifery. Ang tawag nila dito ay fanday. Bukod sa mga fanday ay kilala din ang grupo sa kanilang basket weaving. Ang biton ay ginagamit nila pansala ng mga aning bigas. At itong sinafing naman ang kadalasang pinaglalagyan ng mga ito pagkatapos. Similar kay sa Del Norte, di naman nawala sa bawat bayan ang kanilang kapistahan matapos ang split. Ilan sa mga halimbawa ay ang Kulintang Festival ng Datupiang, Tubaw ng Sultan sa Barongis, at ang kabisera na Buluan ay may Inaul Festival tuwing Pebrero. Kung service sector ang nangunguna sa kapatid nito, ang Danlac Mindanao del Sur ay mas pinapahalaga ng kanilang agricultural industry. Ang nangungunang tanim dito ay palay, mais, saging, niyog at kangkong. Siyempre may mayabong ding fishery sa lugar dala ng Lake Buluan. Ilan sa mga freshwater fish ng lawa ay bangus, tilapia at karpa. Ito naman ang iba pang mga Magindanaon delicacies. Alam na nating ang pastil ay yung pinagsamang kanin at ulam na nakabalot sa dahon ng saging. Pero may iba pa palang tawag kapag ang tinutukoy mo lang ay yung ulam na part, ang kagikit. At tila isang importanteng ani ang saging dito dahil halata ito sa kanilang mga merienda. Halimbawa ay itong palil na basically ay minash na hinog na saging at saka binibilog at piniprito para maging banana balls. Another one ay itong binayo saging na may yalitul sa maruya pero similarly ay minamash din ng prutas. Ang dinangay naman ay banana pancakes na itsurang bibingka dahil niluluto ito direkta sa apoy. Outside ng saging-based snacks ay meron din silang betengan, bulibid at wagit. Ito naman ang ilan sa mga natatanging natural at man-made wonders ng Maguindanao del Sur. Ipakita ulit natin itong dalawang anyong tubig na nabanggit kanina. Ang Lake Buluan na pinaghahatian ng Kabisera at Mangudadatu at ang Ligwasan Marsh na patok sa mga birdwatchers dahil sa mga migrant birds na nabisita dito kada taon. Iba pa ang mga anyong tubig ay itong Kilantan Spring ng Ampatuan, ang Talon ng Kohan sa mabundok na South Upi at Tamburi Falls sa parehong bayan din. Makikita sa probinsya ang kanilang kasaysayan sa pamamagitan ng mga heritage sites tulad na lang ng Maligaya Walay o Red House ng Datupiang at itong lumang moske sa may Pagalungan. Pero ang dalawang pinakadinadayang masjid ng lalawigan, of course para sa mga mananalangin Muslim at dahil na din sa kanilang mga interesanting disenyo, ay itong Green Masjid ng Sharif Agwak
at ang Masjid di Maukom ng Datu Saudi Ampatuan na mas kilala colloquially as the Pink Mosque. Dahil tingnan mo na lang, nagbukas ito just in time para sa Ramadan ng 2014. Kaya pink ay dahil ito ang main color na ginamit ng noong mayor ng bayan sa pangangampanya nito. Ang kulay daw ay sumisimbolo sa pag-ibig at in fact, ang mga kinuhang magtatrabaho sa pagtatayo ng moske ay mga Kristiyano. Isang gesture para sa pagkakaisa at bayanihan sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwala. I know wala ang Maguindanao del Sur sa mga listahan ng top travel destinations ng bansa. Sanhi ng mga masasamang balita na nanggaling dito, kaya hindi rin maganda ang imahe ng probinsyang nabuo sa isipan natin. Di man maiwasan sa ngayon, pero wag sanang makasanayan ito. Tandaan na karamihan pa din sa mga naninirahan sa probinsya ay katulad ng bawat isa sa atin. May isang damdamin at pangarap. Iyon ay ang makamtan ang habang buhay na kapayapaan. Now you know Maguindanao del Sur. Susunod, Marinduque.